Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Holy God, the Almighty Father. He never ceases to amaze me because He's faithful and just. He's honest in dealing with His creations. He's full of love and full of mercy and understanding. And He sent Jesus Christ to us so that we might become the righteousness of God in Him. So nakalagay ito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Si Jesus Christ. So umpisa natin sa 20. 2 Corinthians chapter 5 verse 20 to 21. Now then, we are ambassadors for Christ. As though God were pleading through us, we implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. So tayo as followers of Christ, we are ambassadors for Christ. And on Christ's behalf, be reconciled to God. Napalayo tayo kay Almighty Father dahil sa ating mga kasalanan. But on Christ's behalf, nare-reconcile tayo. Napapalapit tayo sa tatay natin because of Jesus Christ. Dahil, for He made Him who knew no sin to be sin for us. So Jesus Christ, never siya nagkasala. He never committed any mistakes or sins or errors. Pero naging symbol siya ng kasalanan. He was crucified on the cross to redeem us, to save us. Bakit? That we might become the righteousness of God in Him. Dahil kay Jesus Christ, napalapit tayo sa tatay natin because our Savior introduced us to our Father. We now have hope in the future because of Jesus Christ. He is victorious. And so we are also victorious because we are His friends. And He loves us so much. Just like our Father. At meron tayo itong Bible, ibinigay sa atin ni Almighty Father, testimony of the people who were before us, na nakausap ni Almighty Father, at nakausap din ni Jesus Christ from the Old Testament up to the New Testament. From Genesis to the book of Revelation. All throughout the Bible, si Almighty Father, si Jesus Christ, at ang Holy Spirit. So last time we read Judges chapter 9. So dito sa Judges chapter 9, si Abimelech, anak siya ni Gideon or Jerubbaal. Anak siya sa isang concubine. Pero nagtanim siya ng galit sa kanyang kapwa-tao, sa kanyang mga kalahi. Nagkaroon siya ng hatred dahil sa iba ang kanyang nanay, concubine. Kaya nagkaroon siya ng gusto niyang maghiganti dahil feeling niya agrabyado siya.
Kaya yung mga brothers niya, pinatay niya, no? At dahil sa pinatay niya, syempre, ayaw ni Almighty Father nun. Lahat ng mga bagay na ginagawa natin, merong mga repercussions. Good things or bad things, may mga repercussions. So dahil wicked si Abimelech, the Lord God purposed him to be killed because of his wickedness. Kung nakapatay sa kanya, or muntik na siya mapatay ng isang babae, so kahihiyan para sa isang kagaya niya na mapatay ng isang babae. Kaya mas gusto na lang niya na mamatay sa isang armor bearer. At yung mga tao or kamag-anak niya sa Shechem, pinarusahan din ni Almighty Father. Kaya yung curse of Jotham, na kapatid ni Abimelech, no, nangyari. Dahil si Almighty Father, nagbibigay siya ng justice sa mga tao, sa mga broken-hearted, sa mga low in spirit, sa mga orphans, sa mga widows. Sa mga foreigners, no, na inaapi ng mga tao. Ayaw ni Almighty Father nang may mga taong naaapi or naaagrabyado. Pinaglalaban ni Almighty Father, pinagtatanggol niya. Dahil gusto ni Almighty Father na mamayani ang kasalanan or kasamaan dito sa mundo. So, dito na tayo sa Judges chapter 10. So, si Abimelech, hindi naman siya judge. Hindi siya inatasan ni Almighty Father maging judge. Kasi ang pagiging isang judge ay dapat full of wisdom and knowledge ka. At makukuha mo lang yung wisdom and knowledge. Makakapagbigay ka ng wise decision kung galing kay Almighty Father. Pero itong si Abimelech, hindi siya judge, no? Binanggit lang ang story, true story to, ni Abimelech, dahil si Abimelech, yung nanay nga niya, concubine, so api-apihan si Abimelech, okay? Tas nanggigante. So, ayaw ni Almighty Father na api-apihan ka, tas nagiganti ka. Dahil ibibigay natin dapat lahat ng ating mga pains and heartaches kay Almighty Father. Siya ang tatawagin natin. Hindi natin dapat gamitin ang ating mga sariling kamay para maghiganti. So, dito sa Judges chapter 10, binanggit dito ng dalawa pang judge. Pag sinasabing judge, no, yan yung nagre-restore ng peace and justice sa lugar, sa buong Israel. Sa buong, sa lahat ng 12 tribes. So, basahin natin Judges chapter 10. After Abimelech, there arose to save Israel Tola, the son of Puah, the son of Dodo, a man of Issachar.
So si Almighty Father, hindi lang sa isang tribe siya nakatingin. Nakatikim din siya, or pumipili rin siya ng judge sa iba pang mga tribes like Issachar, no? Kay Manasseh, kay Benjamin. Yung si Gilead, under siya ng tribe ni Manasseh. So pag sinasabing Gileadite, kay Manasseh na tribe yun. Kasi anak ni Manasseh si Gilead. So itong si Tola, anak siya ni Dodo, nasa tribe ng Issachar. And he dwelt in Shamir in the mountains of Ephraim. Nakatira siya sa Shamir, sa mountain ng Ephraim. And he judged Israel 23 years. And he died and was buried in Shamir in the mountains of Ephraim. So si Tola yun. And then dito sa verse 3 ng Judges chapter 10, after him arose Jair, a Gileadite. Kapag sinasabing Gileadite, kay Manasseh. And he judged Israel 22 years. Si Tola, 23 years. Itong si Jair, 22 years. No? Now he had 30 sons, si Jair, who rode on 30 donkeys. They also had 30 towns. Meron siyang 30 na mga anak na lalaki at meron din yung sumasakay sa donkey. No? Tigi-tigi kayo isang donkey, yung kanyang mga anak na lalaki. At meron din sila na 30 towns. Isang town para sa isang anak niya. So 30 yung anak niya, kaya 30 towns meron sila. Which are called Havoth Jair to this day, or towns of Jair, which are in the land of Gilead. And Jair died and was buried in Camon. Hindi na binanggit kung ano man ang nagawa ni Jair tsaka ni Tola, pero sila ay mga pinili ni Almighty Father na maging judge, no? So, ibig sabihin, pag sila pinili ni Almighty Father na maging judge, nasa sa kanila ang Holy Spirit. At sumusunod sila kay Almighty Father. So, makikita natin yung mga judges, nabubuhay sila, nagra-reign sila, nagja-judge sila, for a certain time. Like itong si Tola, 23 years. Itong si Jair, 22 years, no? So, yung iba pa, si Othniel, 40 years. Itong si Ehud, 80 years. Tapos itong si Deborah, 40 years. So, natatapos yung kanilang pagja-judge dahil sila ay namamatay. So, pag namamatay yung judge, wala nang sinusunod yung mga Israelites. Nagkakanya-kanya na naman sila. Wala nang nagbibigay sa kanila ng mga advice, no? Kasi yung judge nagbibigay ng mga advice or counsel. So, dito sa verse 6 ng Judges chapter 10.
Then the children of Israel again did evil in the sight of the Lord and served the Baals. Pag sinasabing Baals, false gods and the idols. Sino pa ang sinasamba nila or sinaserve nila? Pag sinasabing sinaserve, sinasamba, binibigyan ng pagkain, kahit hindi naman gumagalaw, binibigyan ng pagkain, nilalagyan ng kandila, nilalagyan ng insenso, binubuhat, pinapaganda, no? Yung kanyang altar, kahit hindi naman gumagalaw. Gawa sa magandang klaseng kahoy, kahit paggawa sa magandang klaseng kahoy, yun, hindi naman buhay yun, at false gods yun. Sino pang sinasamba ng mga children of Israel? Kaya nila sinasamba ng mga children of Israel dahil yung kanilang mga tao na hindi nila napaalis sa kanilang lugar, na nabasa natin sa Book of Joshua na dapat paalisin nila, di ba? Linisin nila ang kanilang lugar, hindi nila nalinis, inalaon lang nila, hinayaan nilang makitira sa kanilang lupain yung mga tao na hindi naniniwala kay Almighty Father or hindi sila nagta-trust kay Almighty Father. At kahit gusto nila magtiwala kay Almighty Father, si Almighty Father, He is righteous. Yung gawain ng mga tao na kasama ng mga Israelites na hindi mga Israelites, no, yung nakatira sa kanilang mga lupain, gumagawa ng wickedness, evil deeds. Yung mga inaayawan ni Almighty Father, yun ang ginagawa. Kaya, hindi sila makasunod kay Almighty Father dahil mas gusto nila, inuuna nila ang kanilang lust of the flesh. Dahil pag kay Almighty Father, total surrender. Lahat ng mga kagustuhan natin, ibibigay natin kay Almighty Father, hindi magawa, no, ng mga tao, ng mga ibang inhabitants ng Israel. At nang gayon, nahahawa naman yung kanilang mga leader, kasi ang leader ng mga tribes, no, bawat mga tribes may mga leader yun, nahahawa ngayon yung mga Israelites, like si Judah, yung mga anak ni Judah nahahawa dahil nagiging asawa ng mga anak nila o nakakamingle nila dahil ang kasalanan, di ba, nakakahawa yan, tumatalon. So pag nakikita mong gumagawa ng kasalanan ng isang tao, ba't siya gumagawa ng kasalanan pero buhay pa siya? Hindi naman siya namamatay, di gagawa na rin ako. Ganon, no? Hawa-hawa na. Kaya itong mga children of Israel, ganon din ang ginagawa nila. Ganon ang nangyayari. Yung mga nakakaugalian nila, na mga tradition na nakikita nila sa kanilang mga kapitbahay, or mga inhabitants, na hindi nila napaalis, may nakikita silang tradition. Ngayon, gusto nilang gawin yon. Example, may tradition na meron silang dragon na sinasamba. Gusto ko rin sumamba ng dragon. Parang okay yan. Parang social ako or in ako pag sumasamba ako ng dragon. No? Example lang yan, ano? Kaya ito, and served the Baals, the Ashtoreths, laging binabanggit, Ashtoreths or Asherah or Ishtar, or Easter, or Ashtar, Astarte, Isis, Queen of Heaven. Sinasamba. Abomination in the eyes of the Almighty Father. Sino pa ang sinasamba na? The gods of Syria. Sino ba yung gods ng Syria? Ang Assyria, or Assyria, no, lumaki sila, naging Assyria sila, yun ay Mesopotamia. Kapitbahay yun kasi yung Israel, di ba? Binigyan sila ng kanya-kanyang tribe, kanya-kanya silang lupa na ibinigay si Almighty Father. Ngayon, yung kanilang lupa, hindi nila napaalis yung mga inhabitants, yung mga babae at mga batang lalaki. So, lumaki ngayon yun, no? Kasi ang napatay lang naman nila yung mga soldiers. Yung mga tao, hindi nila napaalis at nagpasakop sa kanila. Ngayon, yung mga tao nagpasakop sa kanila, lumaki na yun. Meron silang culture and tradition na ginagawa. Nahawa ang tribes of Israel. At saka yung mga kapitbahay na napapalibutan sila ng, limbawa, ang Sidon, no? Ang Lebanon yon, yung Tyre, napapalibutan sa Egypt sa baba, sa kanan, Mesopotamia or Assyria or Babylon, no? Or Moab,
or Ammon. So may kanya-kanyang mga sineserve sila na God, no? The gods of Syria. Sino ba yung mga iba pang mga gods of Syria? Dahil yung Ashtoreth, ito yung mga green tree. Sumasamba rin ng green tree, no? Yung di ba pag nag-December, gusto nyo mag-display ng green tree? O yun, na Ashtoreths yun. Kasi si Jesus Christ, bakit siya gagawa ng Christmas tree? Walang Christmas tree si Jesus Christ. Anong connection? Saan nakuha yun? Nakuha yun sa culture and tradition, sa ibang mga religion, sa pagan religion, na in-incorporate ni Constantine. O, ano pa yung mga in-incorporate ni Constantine? At the gods of Sidon. Sidon, ito yung bandang itaas ng Tyre. Lebanon na siya ngayon. No? Meron din silang Baal, Astarte, and si Eshmon. Yung gods of Syria nga pala, si Dagon. Dagon or Dagon. Si Dagon, yung kanilang high priest ni Dagon, malapit kasi sila sa dagat, no? Sa Mediterranean Sea. Ngayon, para makakuha sila ng maraming fish na makain, meron silang high priest na nagdadasal sa hari ng mga isda. Ngayon, yung high priest nila, merong sombrero na korting ulo ng isda. Yun si Dagon, yun ang high priest ng Dagon, or ni Dagon. No? Nag-iiba yung pangalan, Dagon, Dagon, same lang din yun. May nakita ba kayo na high priest na may sombrero na korteng bibig ng isda? Si Jesus Christ hindi na siya sombrero ng bibig ng isda. Sino yun? May nakita ba kayo na may sombrero ng bibig ng isda? Hindi si Jesus nagsusombrero ng may bibig ng isda. Sino pa yung sinasamba ng Syria? Si El, Baal, and Anath. Sino pa? Atargatis, Yaribol, Shakar, si Belmarduk, Nabu, Shamash, and Nergal, mga deities nila. Na ito ay mga ginawa ni Satan. No? Lahat, kahit iba-iba ang pangalan niya, Ishtar, Astarte, Dagon, Baal, or Belmarduk, kahit iba-iba pangalan, ito ay gawa ni Satan para mapalayo ang mga tao kay Almighty Father. Papunta sa impyerno ang mga tao. Ha? So yung si Sidon naman, yung gods of Sidon, si Baal, Astarte, and Eshmon, laging nababanggit si Astarte, di ba? Sikat si Astarte. Na ang mga tao ay sinasamba si Astarte pag Easter. Easter, no? Ishtar, Isis. The gods of Moab. Sino naman yung gods of Moab? Si Shemos. Supreme deity ng Moab tong si Shemos. At sinasamba rin nila si Ashtar, na asawa ni Shemos. So babae itong si Ashtar, Ishtar, no? Sikat itong si Ashtar, na hanggang ngayon ay sinasamba ng mga tao. Goddess of fertility. And the gods of the people of Ammon. Sino yung sinasamba ng people of Ammon or ng mga Ammonites? Itong Ammon, no? Ang capital ngayon ay Amman, no? Kaya itong Moab at saka itong Amman ngayon ay Jordan. So, sinasamba ng people of Ammon ay si Milcom and Molech. Kilala natin si Molech na nagsusunog ng mga bata. Ito yung mga tao na gusto ng abortion. Sinusunog or incinerate yung mga babies. So, pag gano'n ang ginagawa mo, you are worshiping Molech. Si Molech ay isa sa mga deities
na gawa ng demonyo, no? And the gods of the Philistines. Sino yung gods ng Philistines? Ang gods ng Philistines, si Baal na naman, Astarte, Asherah, and Dagon or Dagon. Nag-iiba-iba ang mga pangalan, nagkakaroon ng evolution yung pangalan, ano? Nag-evolve. Pero yun pa rin, iba-ibang pronunciation, pero yun pa rin. And they forsook the Lord and did not serve Him. So yung mga tao at yung mga Israelites, mas gusto nilang sambahin yung mga gods ng kanilang mga kapitbahay. Imbis na si Almighty Father, na totoong Diyos. Kinalimutan ng mga tao si Almighty Father. At ngayon, kinalimutan din ng mga tao si Almighty Father. Mas gusto ng mga tao sumamba sa graven image. Mas gustong sambahin ang isang babae. Imbis na si Jesus Christ ang sambahin, imbis na si Almighty Father, gustong sambahin yung babae. Na yun din si Astarte, yun din si Ishtar, Easter. Dahil culture and tradition niya, culture and tradition din, ito, the Baals, the Ashtoreths, the gods of Syria, the gods of Sidon, the gods of Moab, the gods of the people of Ammon, and the gods of the Philistines. And they forsook the Lord and did not serve Him. Kailan nyo huling tinawag ang pangalan ni Almighty Father? Kailan kayo huling naghingi ng kapatawaran kay Almighty Father? Sa pagsasamba ninyo, sa mga kahoy, sa mga simento, kahit na ginto pa man din yan, or silver, or bronze, pero sinasamba ninyo, korting tao. Kailan kayo huling humingi ng tawad kay Almighty Father? The Almighty Father wants to be worshipped in spirit and in truth. Verse 7, so the anger of the Lord was hot against Israel. Nagalit si Almighty Father sa mga Israelites. And He sold them into the hands of the Philistines. Ibinigay ni Almighty Father sa mga wicked people, sa mga Philistines, ang kanyang mga anak dahil matitigas ang ulo. And into the hands of the people of Ammon. Nababasa natin sa Romans chapter 1 verse 28. God gave them over to a reprobate mind to do those things which are not convenient. Romans chapter 1 verse 28. Ano pa? God gave them over to a debased mind to do these things which are not fitting. They traded the truth about God for a lie. So they worshipped and served the things God created instead of the Creator Himself, who is worthy of eternal praise. Amen. Mas sinasamba ng mga tao ang simento, gawa ng mga tao ang simento, na korting tao. Kaya hinayaan ni Almighty Father. God gave them over to a debased mind. Kaya dito, God sold them into the hands of the Philistines and into the hands of the people of Ammon. Verse 8, for that year they harassed and oppressed the children of Israel for 18 years. 18 years na napahirapan ang mga children of Israel because of their stubbornness sa pagsasamba ng mga false gods. Baka sabihin nyo tayo, hindi naman tayo na-oppress, hindi naman tayo na-haras sa tingin ninyo.
Yung mga na-experience natin. Nahihirapan tayo. Bakit? Dahil matigas ang ulo natin. Ibinigay na tayo sa kaaway para matuto tayo na tawagin si Almighty Father. Balikan natin itong verse 8. For from that year, they harassed and oppressed the children of Israel for 18 years. All the children of Israel who were on the other side of the Jordan in the land of Amorites in Gilead. On the other side of Jordan, no? So, yun yung mga tribe ni Reuben, Manasseh, other side of the Jordan yun. Pag sinasabing, di ba, nakahiwala yung 2.5 tribes, Reuben and Gad, and half the tribe of Manasseh. Moreover, the people of Ammon crossed over the Jordan to fight against Judah also. Lumipat na yung people of Ammon. Di ba natalo na nila to? Nung binigay sa kanila yung kanilang inheritance na land. Pero, meron pa rin. Bakit? Inalaw ni Almighty Father because alam ni Almighty Father magiging stubborn ng kanyang mga anak. So, ito yung mga tao na naging tinik sa lalamunan ng mga tribes of Israel. So, lumipat yung people of Ammon, inaway, fight against Judah also, against Benjamin, and against the house of Ephraim, so that Israel was severely distressed. So, from the right side of the river, lumipat ngayon tong Ammonites. Tumalon sila sa river, no? Or hindi natin alam kung paano ang ginawa nila, kung gumawa ba sila ng bangka. Or pag mababa ang tubig, saka sila lumipat. Hindi natin alam, ano? Pero nakalipat sila. At sinugod nila ang Judah, ang Benjamin, pati ang Ephraim. Kaya hindi matahimik ang Israel dahil laging may gulo. Ang bansa natin o ang buong mundo, laging may gulo, di ba? Bakit? Dahil matigas ang ulo ng tao. Lagi may lindol, volcanic eruption, forest fires, tsunami, ano ang tawag doon pag gumawa ka ng insurance? Acts of God, di ba? Pag gumawa ka ng insurance, kailangan namin ng insurance. Tapos, i-check nyo para mas pag may flood or lindol at nasira yung kanyang gagamitan, pag may acts of God ang inyong insurance, ibig sabihin, mga natural calamities, maabswelto kayo, mababayaran ng insurance. Bakit acts of God? Dahil si Almighty Father, inaalaw niya mga bagay na yon to teach us, to humble us. Verse 10. Kaya itong house of Israel, or the tribes of Israel, was severely distressed. Hindi sila matahimik. Verse 10, and the children of Israel cried out to the Lord, saying, we have sinned against you. Umiyak na sila kay Almighty Father, because we have both forsaken our God and served the Baals. Kasi iniwan namin si Almighty Father at pinaglingkuran namin ang mga false gods. Alam na mga Israelites. Pero kahit alam nila na false gods yung kanilang sinasamba, instead na sambahin na si Almighty Father, kasi hindi sila pinagsasabihan ng masama. Kaya nasutuwa sila sa kasamaan na ginagawa nila. Kaya sumasamba sila sa false gods. Dahil kung i-worship natin si Almighty Father, hindi tayo pwedeng gumawa ng mga abominations.
yung paglipat-lipat ng mga asawa, yung mga papatulan mo, yung mga tao na kadugo mo, or kahit hindi mo kadugo, related sa'yo, pinapatulan mo, binabastos mo. Hindi pwede kay Almighty Father yun. Kaya ang sinasamba nila ay false gods. Ngayon, ang sinasamba ng mga tao, sila ay mga hindi tunay na asawa, no? Pero sila ay religious. Or iba ang kanilang gender. Sinasabi nila ang gender nila ay ABCD, ang gender nila, no? Hindi pwede kay Almighty Father yun. Kaya anong ginagawa ng mga ABCDEFG na mga gender? Ang sinasamba nila, false gods. Baka sakali, pero hindi sila didinggin. Total surrender kay Almighty Father ang dapat ko talagang mahal natin ang tatay natin. Taking up our cross. Dito sa mundo, hindi nagpasarap sa buhay si Jesus Christ. Ang mga tao gusto magpasarap sa buhay dito sa mundo. Kaya sumasamba sila sa false gods. So dito, sa verse 10, inamin ng mga Israelites or children of Israel that they have sinned against the Almighty Father. So meaning, sila ay inacknowledge nila ang kanilang kasalanan. They humble themselves before the Creator. Verse 11, so the Lord said to the children of Israel, did I not deliver you from the Egyptians? Di ba sinave ko na kayo sa mga Egyptians? Ako nag-save sa inyo sa mga Egyptians, di ba? Sa mga Amorites, and from the Amorites, and from the people of Ammon, and from the Philistines. Sinave ko na kayo. Ano nangyari? Ha? Bakit hindi kayo sumunod sa akin? Sinave ko na kayo. Ngayon, nagkasala na naman kayo. Tapos tatawagan nyo na naman ako. Tapos, kung nahihirapan kayo, sa kanya ako tinatawagan. Pero nung time na masaya kayo, nakalimutan niyo ako. Kulang na lang sabihin ni Almighty Father yun, ano? Ngayon tayo, masaya ba tayo? Did I not deliver you from the Egyptians, and from the Amorites, and from the people of Ammon, and from the Philistines, also the Sidonians, the Amaleks, and Maonites, or Midianites, oppressed you, and you cried out to me, and I delivered you from their hand. Umiiyak kayo sa akin, kaya sinasave ko kayo. Sabi ni Almighty Father. Yet you have forsaken me, and served other gods. Iniwan niyo ako. Tayo, iniiwan ba natin si Almighty Father? Pag nakikita natin maganda na ang buhay natin, masaya na tayo, nakakalimutan natin si Almighty Father. Nakakalimutan natin siya i-acknowledge. Puro hypocrisy ang gawa ng tao. Yet you have forsaken me, sabi ng Almighty Father, and served other gods. Therefore, I will not deliver you. Or therefore, I will deliver you no more. Hindi ko na kayo isa-save. Ayoko na. Kasi, iniiwan niyo ako. Naglilingkaran niyo ang iba-ibang mga Diyos. Naglilingkaran ninyo ang sarili ninyo, inuuna nyo ang sarili ninyo. Hindi kayo humingi sa akin ng advice, ng counsel. Desisyon ninyo, ang sinusunod ninyo, hindi yung desisyon ko. Isa yun sa form ng pagsamba kay Almighty Father. If we seek His counsel, seek His advice. Verse 14.
Go and cry out to the gods which you have chosen. Doon kayo umiyak. Iyakan ninyo. Iyakan ninyo si Ashtoreth. Doon kayo lumapit. Si Dagon, yung may sombrero na korting isda, yung bibig ng isda, yung sombrero. Yun, sambahin nyo yun. Doon ka umiyak. Yung dragon, yun, iyakan mo yung dragon. Di ba sinasamba nyo yung dragon? Sinasamba nyo yung elepante, sinasamba niyo yung mga daga, sinasamba nyo yung cow. Inaiyakan ninyo. Di ba yung mga simento, sinasamba ninyo, yung bawat simento, ang daming simento, yan, sambahin nyo yung mga simento na yan. Nakakita lang ng pader, na may mukha, na lumabas na mukha. Hindi naman alam kung kayo ng mukha, yung basta may mukha, may nakita akong mukha sa pader eh. Ba't milagro ba yon? May nakita akong mukha sa pader? Sasambahin agad ng mga tao. Hindi yun si Almighty Father. Hindi ganun ang miracle ni Almighty Father. Hindi nagmimiracle si Almighty Father na yung Son ay pasasayawin niya. Bakit niya pasasayawin yung Son? Ano yun? Hindi ganun mag-miracle si Almighty Father. Ang miracle ng Almighty Father, nagbabago siya ng buhay ng tao. Verse 14, Go and cry out to the gods which you have chosen. Let them deliver you in your time of distress. Silangin niya ng tulong, sabi ni Almighty Father. Verse 15, and the people of Israel said to the Lord, we have sinned. Do to us whatever seems best to you. Only deliver us this day, we pray. Nagkasala kami. Gawin mo, Lord, kung ano man ang gusto mong gawin sa amin. Pero ngayon, save mo kami ngayon. Kami ay nagmamakaawa sa iyo. Sabi ng mga tao. Verse 16. So they put away the foreign gods from among them and served the Lord. Tinanggal nila yung kanilang mga foreign gods. Mga graven images, tinanggal nila. And served the Lord. And his soul could no longer endure the misery of Israel. Hindi kaya ni Almighty Father na makita naghihirap yung kanyang mga anak. Nagmakaawa at naghihirap. Hindi kaya ni Almighty Father, his soul could no longer endure the misery of Israel. Ganito si Almighty Father. He loves us so much. Hingi tayo ng kapatawaran sa Kanya, pinapatawad niya tayo. Binibigyan niya tayo ng chance, time and again. Paulit-ulit tayo nagkakasala, paulit-ulit nagpapatawad si Almighty Father. That's the nature of our Father, our God, our Creator. He's very loving, understanding, full of mercy and grace. Hindi kaya ni Almighty Father. Kung yung tao kaya din ng tiisin, yung kapwa-tao nila, si Almighty Father niya kayang tiisin ng tao na nagmamakaawa sa Kanya, nagsusumamo sa Kanya. Verse 17, Then the people of Ammon gathered together and encamped in Gilead. And the children of Israel assembled together and encamped in Mizpah. Yung Ammonites, sila ay nagtipon-tipon sa may Gilead. Tapos, yung children of Israel naman, sila naman ay nag-assemble or nandun yung kanilang camp sa Mizpah. So, ang layo nito ay 12 kilometers. 12 kilometers north of Jerusalem, yung Mizpah.
from Jerusalem to Mizpah, 12 kilometers. So itong lugar na Mizpah, nabanggit na rin to no, nung time ni Laban tsaka ni Jacob. Sa Genesis chapter 31 verse 49. Ibig sabihin kasi, kanila naman na talaga ng lupa to, no? Yung Mizpah, Jerusalem, Bethlehem, kanila talaga, bumalik lang sila. Dahil ibigay ito ni Almighty Father kay Abraham. Tapos, namana ni Isaac, namana ni Jacob, at kaya lang sila umalis ulit ng Israel dahil sa nagkaroon ng famine, di ba? Kaya punta sila sa land of Egypt. At bumalik sila, pag nakita nila, dami ng tao. Kaya pinaalis ni Almighty Father yung mga hindi naman kanilang lupain. So nag-squat lang, no? Or temporary shelter. Yung mga tao doon na inangkin na nila yung lupa. Ganun yon pag yung isang lupa, walang nakatira. Pupunta yung mga temporary people who are seeking shelter, kahit hindi nila lupa, titirahan nila yun, naangkinin na nilang kanila. Ganun ang nangyari sa mga inhabitants. Kaya nung pagbalik ng mga Israelites sa lupa nila, ang dami ng mga squatter. Verse 18, and the people, the leaders of Gilead, said to one another, who is the man who will begin to fight against the people of Ammon? He shall be head over all the inhabitants of Gilead. So itong mga leaders ng Gilead, nagtanong sila sa bawat isa, sino ba ang pwede natin gawing leader? Na magiging mangunguna sa pakikipaglaban natin sa mga Ammonites. He shall be head over all the inhabitants of Gilead. So dito tayo sa Judges chapter 11. Dahil nagtatanong-tanong sila, no, kung sino ba ang pwede rin gawing leader, no? Wala silang makuhang leader, wala silang maisip. So dito tayo sa verse 11. Chapter 11, sorry, ng Judges. Now Jephthah. Yep, banggitin. Ang daming letter H, Jephthah. The Gileadite was a mighty man of valor, but he was the son of a harlot. And Gilead begot Jephthah. Si Gilead, may anak siya, si Jephthah. Pero ito si Jephthah, nanay niya isang harlot. Si Jephthah, Gileadite, so under ng tribe ni Manasseh. Mighty man of valor. Ibig sabihin, magaling siya sa pakikipaglaban. Matapang siya, courageous. Verse 2 ng Judges chapter 11, Gilead's wife bore sons, and when his wife's sons grew up, they drove Jephthah out and said to him, you shall have no inheritance in our father's house, for you are the son of another woman. So itong si Jephthah, pinalayas siya. Kasi anak siya na isang harlot. Itong si Gilead, meron siyang mga anak na lalaki. Yung tunay na asawa ni Gilead, nanganak ng mga lalaking anak. At nung malaki na yung anak ni Gilead, pinalayas nila si Jephthah. Sabi nila, wala kang inheritance. Hindi ka namin bate. Hindi ka namin kadugo. Nanay mo, ibang nanay mo. Hindi namin ikaw kapatid. Lumayas ka rito. Hindi ganun ang pagkakasabi, no? Pero, you shall have no inheritance in our father's house. No? Nakalagay sa Bible.
Nalagyan lang natin ng salita kasi alam natin dyan ng mga pakikipag-usap ng mga tao, di ba? Dahil lumayo ka dito, lumayas ka rito. Hindi ka tunay na anak. Anak ka sa ibang babae. You shall have no inheritance in your father's house, for you're the son of another woman. Oh, gano'n na pagkakasabi. Kasi pinalayas, no? And then, Jephthah fled from his brothers and dwelt in the land of Tob. And worthless men banded together with Jephthah and went out raiding with him. So like Abimelech, itong si Abimelech na anak ni Gideon, na si Gideon na isang Gileadite, halos same sila ng estado sa buhay ni Jephthah. Pagkakaiba nga lang, itong si Abimelech, ambisyoso siya. Pero itong si Jephthah, tahimik lang siya. Umalis siyang, hindi siya nagtatanim ng galit, no? Kundi, galit man siya, pero hindi siya pumapatay ng kanyang mga kapatid. Ulitin natin ang verse in Judges chapter 11. Then Jephthah fled from his brothers and dwelt in the land of Tob. And worthless men banded together with Jephthah and went out raiding with him. Kagaya ni Abimelech, worthless men ang kasama ni Abimelech. Ganon dito si Jephthah, worthless men naman ang kasama ni Jephthah. At nang re-raid sila ng mga lugar. Ganon na kanilang trabaho. Kasi nga, wala silang inheritance sa kanilang tatay, yung si Abimelech, pati itong si Jephthah. Pero iba ang ugali ni Jephthah. Hindi niya pinatay yung kanyang mga kapatid. Verse 4, it came to pass, after a time that the people of Ammon made war against Israel. Dumaan ng mga araw, dumaan ng taon, na yung mga Ammonites gustong makipag-battle against the tribes of Israel. Verse 5, and so it was when the people of Ammon made war against Israel, that the elders of Gilead went to get Jephthah from the land of Tob. Yung elders of Gilead, nag-uusap-usap sila, di ba, kung sino ang gagawin ng leader? Napag-isipan nila si Jephthah. Hindi natin alam kung bakit nila naisip si Jephthah. Pero si Jephthah ang kanilang pinili. Nung makikipag-war na ang people of Ammon or Ammonites against Israel, yung mga elders or mga nakakatanda or mga nagdidesisyon sa Gilead, pinahanap nila si Jephthah sa land of Tob. Kasi dito nakatira si Jephthah sa Tob. O ipahanap nyo si Jephthah. Sabi ng mga elders. Hanapin natin kasi siya na lang ang mag-lead sa atin. No? Verse 6. Then they said to Jephthah, come and be our commander that we may fight against the people of Ammon. Lumapit ka sa amin, kasama ka na namin, ikaw nang maging leader namin, nang sa ganon, makapag-make war kami against the Ammonites, that we may fight against the people of Ammon. Alam nilang matapang tong si Jephthah. Kasi kung hindi ito matapang, bakit siya ang pipiliin? Ang kalaban nila mga Ammonites. Verse 7. So Jephthah said to the elders of Gilead, did you not hate me and expel me from my father's house? Why have you come to me now when you are in distress? Sabi naman ni Jephthah, di ba galit kayo sa akin? Bakit ngayon tatawag-tawagin niyo ako? Di ba pinalayas niyo ako? Ngayon tinatawag niyo ako? Bakit kayo lumalapit sa akin ngayon? Ngayon may problema kayo, sa akin kayo lalapit. Dati pinalayas niyo ako Inasabi ni Jephthah, pinalayas niyo ako, tapos ngayon tatawag-tawagan niyo ako. Ba't ganon? Problema kayo, guguloy niyo ako. Ito, verse 8. And the elders of Gilead said to Jephthah,
That is why we have turned again to you now, that you may go with us and fight against the people of Ammon, and be our head over all the inhabitants of Gilead. Kaya nga ngayon, bubalik na kami. Sabi namin, napag-usapan namin, itong mga kamag-anak mo, ikaw na lang maging leader namin, bumalik ka na sa amin. Para ikaw mag-lead sa amin to fight against the people of Ammon. Ikaw na mag-head sa inhabitants ng Gilead. Bumalik ka lang sa amin. Ikaw na mag-head. Verse 9. So Jephthah said to the elders of Gilead, if you take me back home to fight against the people of Ammon, and the Lord delivers them to me, shall I be your head? Sabi ni Jephthah, kung dadalhin niyo ako pauwi para makipaglaban against the Ammonites, at yung mga Ammonites ibinigay sa akin ni Almighty Father, natalo natin. Matatalo ko ang mga Ammonites sa pamamagitan ng tulong ni Almighty Father. Magiging head nyo na ba ako? Ako na ba ang leader? Tanong ni Jephthah. And the elders of Gilead said to Jephthah, the Lord will be a witness between us if we do not do according to your words. Alam ni Almighty Father yan, siya ang witness sa atin, na kung hindi namin gagawin ang aming mga sinasabi. Sabi ng mga elders of Gilead kay Jephthah. Then Jephthah went with the elders of Gilead. Sumama na itong si Jephthah sa elders ng Gilead. Pumayag na siya. Dahil pag sila ay nanalo, ang promise sa kanya, siya na ang magiging head ng Gilead. Then Jephthah went with the elders of Gilead, and the people made him head and commander over them. And Jephthah spoke all his words before the Lord in Mizpah. Kasi nandito sila sa Mizpah, nag-encamp sila, di ba? Doon sila nagtipon-tipon sa Mizpah. So siyang pinili ni Almighty Father. Hindi makaka-desisyon ang mga tao kung hindi ina-allow ni Almighty Father, kung hindi dinidirect ni Almighty Father yung mga tao na makapag-desisyon ng tama. Verse 12. Now Jephthah sent messengers to the king of the people of Ammon, saying, what do you have against me, that you have come to fight against me in my land? Bakit kayo nakikipag-away sa amin? Ano bang problema natin? May problema ba tayo? Anong problema niyo sa akin? Bakit kayo nakikipag-away sa akin dito sa lupain ko, sa lupain namin? Anong problema? Kami nang nakatira dito, anong problema natin? Ito ibig sabihin, what do you have against me? Anong meron sa akin? May problema ba tayo? That you have come to fight against me in my land? Verse 13. And the king of the people of Ammon answered the messengers of Jephthah. So messenger ang pinapadala ni Jephthah para makipag-usap sa king of the Ammonites, because Israel took away my land when they came up out of Egypt from the Arnon as far as the Jabbok and to the Jordan. Now therefore restore those lands peaceably. Kinuha ninyo yung land namin, sabi ng mga Ammonites. Dahil nung galing kayo ng Egypt, kinuha ninyo yung land namin from the Arnon as far as the Jabbok and to the Jordan. Now therefore, restore those lands peaceably. Para walang gulo, ibigay nyo na sa amin yung lupain namin. Nanggugulo kayo, lupain namin yan. Bakit kayo ang nandyan nakatira? Sabi ng mga Ammonites, no? Alam natin ng Gilead, nandun sa other side of Jordan, na Manasseh. Si Manasseh, yung half-tribe ng Manasseh, nandun sa right side, no? So sabi ng mga Ammonites, lupain namin yung tinitira ninyo. Ibalik nyo sa amin nang walang gulo.
Para walang away, no? At walang masaktan, ibalik nyo sa amin ang aming lupain. So Jephthah again sent messengers to the king of the people of Ammon, and said to him, Thus says Jephthah, Israel did not take away the land of Moab. Hindi naman namin kinuha ang land nyo, ang land of Moab, nor the land of the people of Ammon. Kasi itong si Moab at saka si Ammon, alam natin na siya ay anak silang dalawa ay anak ni Lot sa kanyang anak na babae na dalawa nung siya ay nalasing dahil gusto nilang magkaanak dahil wala silang makuhang lalaki na magtutuloy ng kanilang lahi. Kaya ito yung lahi to ni Lot, no? Itong Moab at saka Ammon. Sinabi ni Jephthah, yung Israel, hindi namin kinuha yung land nyo, yung land ng Moabites at yung land ng Ammonites, yung land ni Lot, no? For when Israel came up from Egypt, they walked through the wilderness as far as the Red Sea and came to Kadesh. Nung kami mga Israelites, came up from Egypt, galing kami ng Egypt, naglakad kami sa wilderness o sa desierto as far as the Red Sea and came to Kadesh. Hanggang sa makarating kami ng Kadesh. Sabi ni Jephthah, pinapasabi niya sa messengers. So mahaba ang kanilang nilakad, no? Then Israel sent messengers to the king of Edom, saying, Please let me pass through your land. But the king of Edom would not heed, and in like manner they sent to the king of Moab, but he would not consent. So Israel remained in Kadesh. Nung time na years, no, hundreds of years na ang nakalipas, naaalala pa rin nila. Ganito kasi ang nangyari noon. Sabi nila, yung Israel, nagpadala kami ng messenger sa king of Edom. King of Edom, Edomites, ito yung lahi ni Esau. No? Nung galing na sila sa Egypt, wala na si Esau syempre noon. So, mga anak na ni Esau yon, mga Edomites ang nandun. 400 years na ang nakalipas, so hindi na nila kilala si Jacob. At wala na rin si Jacob kasi. So, yung mga anak na lang ng anak. Kaya nagkakagulo. Di ba pag lupain? Pag yung magulang ninyo may lupain, tapos minana ng mga galing sa ninuno, nag-aaway-away na yung mga nagmana ng lupa. Ganon din sila. Nag-aaway-away na rin. No? Nakikita natin dito, di ba, dahil yung lupa, paliit na ng paliit kasi dumadami yung anak. Pag dami ng anak, yung lupa, liliit na rin. So, ganoon na nangyari dito. Please let me pass through your land, sabi ng Israel kay Edom, or king of Edom. But the king of Edom would not heed. Ayaw padaanin ng king of Edom, or ng mga Edomites, ang mga Israelites. And in like manner, they sent to the king of Moab. Nagparating din ng message ang Israelites sa king of Moab, na sila ay dadaan lang. Hindi naman nila sasakupin yung lupain ng Moab at yung lupain ng Edom. But he would not consent. Ay, bigyan ng permission kasi dadaan lang. Pwede makidaan lang sa lupain ninyo. Madami kami dito, may mga bata kami. Hindi namin sasakupin ang lugar ninyo. Dadaan lang kami, doon kami pupunta sa lupain namin. Ayaw silang padanin. Hindi sila bigyan ng right of way. So Israel remained in Kadesh. Nandun lang sila sa Kadesh, nag-aantay kung paano sila makakalipat or makakapunta sa kanilang lupain na bigay sa kanila ng Almighty Father. So ito ay madaming taon nang nakalipas, no? Naalala pa rin nila, alam nila yung kwento.
Kasi meron silang mga chronicles, no? At mga annals. May mga record sila kung ano ang mga nangyari. Gaya nitong Bible, record to, no? Kung ano ang mga nangyari. True to life story to. Verse 18, and they went along through the wilderness and bypassed the land of Edom and the land of Moab, came to the east side of the land of Moab, and encamped on the other side of the Arnon. But they did not enter the border of Moab, for Arnon was the border of Moab. Umikot ang mga Israelites. They bypassed the land of Edom and the land of Moab. Umikot sila. Mahaba ang kanilang nilakaran. Imbis na diretso na lang sana sila sa kanilang land, kailangan pa nilang umikot. Kasi nga ayaw silang padaanin. Ngayon napunta sila sa border of Moab. Pero hindi sila makakapasok sa border ng Moab, no? Kaya nandun sila sa Arnon na border ng Moab. Dun sila nagstay. Then Israel sent messengers to Sihon, king of the Amorites, king of Heshbon, and Israel said to him, please let us pass through your land into our place. Bigyan mo kami ng permiso na makadaan kami sa lupain ninyo para makapunta kami sa aming land of inheritance or lupain namin. Verse 20, but Sihon did not trust Israel to pass through his territory. So Sihon gathered all his people together. Pero itong si Sihon, hindi siya nagtitiwala sa Israel. Kaya ang ginawa niya ngayon, hindi niya pinadaan ang mga Israelites sa kanyang lupain. Yung Heshbon, ano? Kaya ito si Sihon ay tinipon niya yung kanyang mga army. Encamped in Jahaz and fought against Israel. Nagkaroon ng battle against the king of Heshbon and the Israelites. Sihon, king of the Amorites, king of Heshbon. Verse 21, the Lord God of Israel delivered Sihon and all his people into the hand of Israel. Hindi naman talaga nila sasakupin ang Sihon. Pero dahil sa nakipag-away, ang king of Sihon sa Israelites, syempre pagtatanggol ni Almighty Father yung kanyang mga anak. Kaya ngayon, napunta na sa kanila ang lupain ng Amorites. Yun ang kwento. Kasi ayaw silang padaanin ni Sihon. No? Ayaw silang padaanin ni Sihon. Kaya nakipag-away sila. Ngayon nakipag-away sila, natalo ang mga warriors ni Sihon. Kaya nakuha nila yung land. Dahil si Almighty Father ang kasakasama nila. And the Lord God of Israel delivered Sihon and all his people into the hand of Israel, and they defeated them. Thus Israel gained possession of all the land of the Amorites who inhabited that city. Kaya nakuha nila yung lupain. Kasi nakipag-away si Sihon. Kung hindi nakipag-away si Sihon, hindi nila makukuha yung lupain. Kung papadaanin lang sila, hindi nila kukunin yung lupain. Since natalo na nila si Sihon, makakaraan na sila sa lupa at kanila na yun, ang kinin na nila. No? Inalaw ni Almighty Father mangyari yun dahil gusto ni Almighty Father bigyan ng lupa yung kanyang anak. At si Almighty Father ang may-ari ng mundo. Lahat ng lupain na nakikita nyo ngayon, si Almighty Father ang may-ari. Ha? Kahit na meron pa tayong hawak na titulo dyan, hindi tayo tira dito sa mundo kung walang permission ni Almighty Father. We are at the mercy of the Holy God. At si Almighty Father din ang nagbibigay sa atin ng time frame kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. Ganun ka powerful si Almighty Father. So noon pa man, powerful na si Almighty Father. Up to now, hindi nag-iba yung power ni Almighty Father.
is still the same. Verse 22, they took possession of all the territory of the Amorites, from the Arnon to the Jabbok, and from the wilderness to the Jordan. And now the Lord God of Israel dispossessed the Amorites from before his people, Israel. Should you then possess it? Will you not possess whatever Chemos your God gives you to possess? Sabi ni Jephthah, si Almighty Father, kami nanalo kami. Ibinigay sa amin ang lupain. Siyempre, aariin na namin. Binigay sa amin yung lupain eh. Kayo ba? Sabi ni Jephthah. Kung nagbigay yung God nyo na si Chemos sa inyo ng lupain, hindi ba ninyo aangkinin yun? Nakalagay dito na sa verse 24. Will you not possess whatever Chemos or Shemos your God gives you to possess? So whatever the Lord our God takes possession of before us, we will possess. Kung ano ibibigay sa amin ni Almighty Father, at kami nanalo sa battle, aangkinin namin yun, aariin namin amin yun. Dahil bigay sa amin yun ni Almighty Father. Ngayon, kayo, yung Diyos nyo na si Shemos or Chemos, kung binigyan kayo ng lupain, di ba aangkinin nyo rin? Verse 25, and now, are you any better than Balak, the son of Zippor, king of Moab? Did he ever strive against Israel? Did he ever fight against them? 26 of Judges chapter 11, while Israel dwelt in Heshbon and its villages, in Aroer and its villages, and in all the cities along the banks of Arnon, for 300 years, why did you not recover them within that time? Sabi ni Jephthah. 300 years. Hindi nyo kinuha. Ang tagal lang panahon. Ba't hindi nyo kinuha? Ba't ngayon lang na naisip? Sabi ni Jephthah. Ulitin natin, no? While Israel dwelt in Heshbon, and its villages in Aroer, and its villages, and in all the cities along the banks of the Arnon, for 300 years, why did you not recover them within that time? Bakit hindi nyo binawi? 300 years na ang nakalipas, hindi nyo binawi yung lupain. Ba't ngayon lang kayo nang gusto niyang gera? Ba't gusto nyo ng gulo? Ngayon pa, no? So, mapabasa natin to, no? Sa Numbers chapter 32 verses 38 to 42. Sa Joshua chapter 13 verses 27 to 30. At saka sa Numbers chapter 32 verse 39. Bakit lang ngayon ninyo kukunin? 300 years nang nakalipas. Sabi ni Jephthah sa mga Ammonites. Verse 27, therefore, I have not sinned against you. Wala akong kasalanan sa inyo. But you wronged me by fighting against me. Pero kayo, may kasalanan kayo sa akin. Gusto niyo akong awayin. Gusto niyo ng gulo. May the Lord, the God, the judge, render judgment this day between the children of Israel and the people of Ammon. Si Almighty Father, siya ang magbibigay ng justice between the children of Israel and the people of Ammon. Siya ang mag-render ng judgment ngayong araw. Si Almighty Father ang judge. Siya ang magdidesisyon, siya ang magbibigay ng lupain kung kanino niya dapat ibigay ang lupa. However, the king of the people of Ammon, or the Ammonites, did not heed the words which Jephthah sent him. Hindi maintindihan ng king ng Ammonites yung message ni Jephthah. Ayaw niyang pakinggan. Hindi, sa amin lupa na yan, kahit 300 years na yan, amin pa rin yan. Sabi ng ng king of Ammonites. Alam namin yan eh, mga ninuno namin, amin yan eh. Eh, ba't hindi nyo binawi? Ha? Ngayon pa kayo gusto nyong bawiin. Kaya wala kayong kasalanan sa akin. Wala akong kasalanan sa inyo, sabi ni Jephthah. Kayong may kasalanan sa akin. Gusto nyo makipag-away sa amin. Verse 29. Then the Spirit of the Lord came upon Jephthah, and he passed through Gilead and Manasseh, and passed through Mizpah in Gilead, and from Mizpah of Gilead he advanced toward the people of Ammon. And Jephthah made a vow to the Lord, said,
if you will indeed deliver the people of Ammon into my hands, then it will be that whatever comes out of the doors of my house to meet me, when I return in peace from when I return in peace from the people of Ammon, shall surely be the Lord's, and I will offer it up as a burnt offering, sabi ni Jephthah. So, the Spirit of the Lord came upon Jephthah, meaning the Holy Spirit of God. Dinirect si Jephthah ng Holy Spirit of the Lord, and he passed through Gilead and Manasseh, and passed through Mizpah of Gilead, and from Mizpah of Gilead he advanced toward the people of Ammon. And Jephthah made a vow to the Lord and said, nag-promise si Jephthah na, if you will indeed deliver the people of Ammon into my hands, kung ibibigay mo sa akin ang mga Ammonites sa aking mga kamay, kung matatalo ko ang mga Ammonites, dahil ako ang leader ng mga Gilead or ng Israel, kung ibibigay mo sa amin ang pagkapanalo at matatalo namin ng mga Ammonites sa pamamagitan ng aking mga kamay. Verse 31, that it will be that whatever comes out of the doors of the house to meet me, kung sino man ang lalabas ng bahay ko para i-meet ako sa aking pagbabalik, pagkapanalo ko sa war against the Ammonites, ibibigay ko yung magmi-meet sa akin, and I will offer it up as a burnt offering. Sabi ni Jephthah, promise ni Jephthah yon. Burnt offering ang ibibigay ni Jephthah bilang pasasalamat kay Almighty Father. Promise niya yun na pag ibinigay sa kanya ni Almighty Father ang pagkapanalo sa mga Ammonites, na pag-uwi niya ng bahay, kung sino man ang lalabas sa kanyang pinto ng kanyang bahay, or pinto ng bahay ni Jephthah, kung sino lalabas doon, ibibigay niya kay Almighty Father as burnt offering. Promise yun ni Jephthah. So Jephthah advanced toward the people of Ammon to fight against them, and the Lord delivered them into his hands. Kaya itong si Jephthah, nagkaroon ng war against the Ammonites, at natalo ang mga Ammonites because the Lord delivered them into his hands. No? Verse 33, and he defeated them from Arba as far as Minnith, 20 cities, and to Abel Keramim, or plain of vineyards, with a great slaughter. Marami ang namatay. Kasi it's great slaughter eh. Thus, the people of Ammon were subdued before the children of Israel. Natalo nila ang mga Ammonites sa battle. So, since natalo nila ang mga Ammonites, itong si Jephthah, yung kanyang promise, kung sino ang lalabas sa kanyang pinto na una, ibibigay niyo yun kay Almighty Father as burnt offering. Promise ni Jephthah yun kay Almighty Father. So, nandito ngayon sa verse 34. When Jephthah came to his house at Mizpah, there was his daughter. Andun yung anak ni Jephthah na babae. Pagka-uwi ni Jephthah sa kanyang bahay, dahil nanalo sila against the Ammonites, promise ni Jephthah, ibibigay niya as burnt offering. Ngayon na nag-meet sa kanya ngayon, anak niyang babae, there was his daughter coming out to meet him with timbrels and dancing. So, nagsiselebrate yung bata. Sumasayaw. May timbrels. Ano ba yung timbrels? Yung ba yung tambourine? Oh, tambourine. Parang drum, no? Pero tambourine. Tsurang tambourine. Percussion instrument. Ginaganon. Ting, 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 ting. Ganon.
Nagsasayaw yung bata. And she was his only child. Kaisa-isang anak. Besides her, he had neither son nor daughter. Wala siyang anak na babae, wala siyang anak na lalaki. Iisa lang ang anak niya. Yung pang sumasayaw na may hawak na tambourine or timbrels, yun ang nag-meet sa kanya from war. When he came home from war, yun ang galing sa kanyang pintong unang nag-meet sa kanya. And it came to pass when he saw her that he tore his clothes. Nung makita ni Jephthah, yung kanyang anak na sumasayaw at nagsiselebrate, at yun ang nag-meet sa kanyang una, when he won the war against the Ammonites, sinira niya yung kanyang damit kasi nalungkot siya, naglament siya, parang tragic. Nanalo nga siya sa war, pero yung promise niya dapat niyang tuparin kay Almighty Father. And so, it came to pass when he saw her that he tore his clothes and he said, "Alas, my daughter, you have brought me very low. You are among those who trouble me." May problema ako ngayon, anak. "For I have given my word to the Lord." Nag-promise ako kay Almighty Father. Nagsabi ako sa kanya ng promise. And I cannot take it back, or I cannot go back on it. Hindi ko na mababawi yung promise ko kay Almighty Father. Ang laki ng problema ko, anak. Sabi ni Jephthah. 36. So she said to him, "My father, if you have given your word to the Lord, do to me according to what has gone out of your mouth." Tatay, kung ano man ang binigay mo na salita kay Almighty Father, gawin mo. Kung ano man ang sinabi mo. Yung promise mo, keep it. Sabi ng anak ni Jephthah. "Because the Lord has avenged you of your enemies, the people of Ammon." Kasi natalo ninyo ang mga Ammonites. Kung ano yung promise mo, kung ano yung binigkas mo, gawin mo yon. "Do to me according to what has gone out of your mouth." Gawin mo kung ano man ang nabanggit mo sa kung ano man nabanggit mo kay Almighty Father tungkol sa kung ano man ang promise mo na yon, kahit na ako pa yon, gawin mo. Verse 37. Then she said to her father, "Let this thing be done for me. Let me alone for 2 months. Bigyan mo ako ng oras, Father, 2 months. Bigyan mo ako ng 2 months. That I may go and wander on the mountains and bewail my virginity, my friends and I." Magliliwaliw muna ako ng 2 months. Sabi ng anak ni Jephthah, bigyan mo lang ako ng time, 2 months lang. Kasama ko ang mga kaibigan ko. Doon kami sa mountains. Mag-iikot kami doon. At iiyak ko ang aking virginity. Kasi nga bata pa yung babae, walang asawa. Walang anak, no? Ibig sabihin nun, hindi siya magkakaanak. Kasi nga, offer siya as burnt offering. Verse 38. And he said, "Go." And he sent her away for 2 months. So 2 months na nawala yung bata. She went with her friends and bewailed her virginity on the mountains. So nandun siya kasama yung mga kaibigan niya, nag-iiyakan sila, naglalament sila dahil nga she will be offered as a burnt offering to the Lord. Kasi promise yun ni Jephthah. Verse 39, and it was so at the end of 2 months that she returned to her father. So, end na ng 2 months, no? Kaya bumalik na siya sa tatay niya kasi ang sabi lang niya ay 2 months. Kaya bumalik siya sa tatay niya. Masunurin naman yung bata kasi sinabi niyang 2 months, hindi siya tumakas. Alam niya na i-offer siya as burnt offering pero hindi siya tumakas. Kung ibang tao, tatakasan lang ako, papatay wala ako, burnt offering wala. Pero siya hindi. Mabait na bata, no?
Masunurin. And it was so at the end of 2 months that she returned to her father, and he carried out his vow with her, which he had vowed. She knew no man, or she remained a virgin. Pag sinasabi dito sa Bible na she knew no man, wala siyang nakilalang lalaki. Hindi naman dahil sa wala siyang kilalang lalaki, kundi wala siyang nakasama sa kama na lalaki. No? Dahil di ba may kasabi na makikilala mo lang ang isang tao pag nakasama mo na sa kama? Kaya nga nakalagay, she knew no man. Dahil yung tao, pag nakasama mo sa kama, lalabas na yung tunay na ugali nun, ano? Ha? Pero yung tong batang to, she knew no man. And it became a custom in Israel. Anong custom yun? Or naging tradition na? Verse 40, that the daughters of Israel went 4 days each year to lament or to commemorate the daughter of Jephthah, the Gileadite. So, lagi na nilang nire-remember, no? Hindi ko lang alam kung ngayon meron ba na yung daughters of Israel, they lament for 4 days each year to bewail the daughter of Jephthah the Gileadite. So tayo, pag nagpa-promise tayo kay Almighty Father, we must keep it. Dahil si Almighty Father, pag nagpa-promise sa atin, ginagawa niya. So, kahit na maging burnt offering yung kanyang anak, ibibigay niya yon dahil nag-promise siya kay Almighty Father. Tayo ngayon, hindi tayo require na magbigay ng burnt offering. Anong i-offer natin? Sarili natin kay Almighty Father. Hindi na kailangan tayong masunog pa. Anong gusto niyo? Masunog pa sa impyerno? Si Jesus Christ na ang sumakop lahat ng kasalanan natin. At victorious si Jesus Christ, tayo, victorious din tayo. Dahil dala-dala tayo ni Jesus Christ. Dito sa Book of Judges, maraming pinipiling tao, nabubuhay ang judge at namamatay. No? Nagkakaroon ng end. Pag namatay sila, may babago na namang lalabas na judge, ibang tao na naman. At nakikita natin dito na yung mga judge, hindi sila perfect, nagkakasala sila, like Gideon, ano? Sino ba yung mga judge? Itong si Gilead, no? I mean si Jephthah, no? Tsaka sino pa ba yung judge? Si Ehud, si Shamgar, si Tola, hindi to mga perfect na mga tao. Nagkakasala sila. Pero, nagiging judge sila, binibigyan sila ni Almighty Father ng knowledge, wisdom, strength, and wise decision making. Ngayon, ang judge natin, sino ang judge natin? Si Jesus Christ. At si Jesus Christ, hindi nag-e-end yung kanyang pag-rule, ang kanyang pag-judge. It will be forever. Hindi natatapos yung pag-rule ni Jesus Christ. Si Jesus Christ lang ang perfect Son of God, Son of Man. Lahat ng mga tao na nababasa natin dito sa Bible, from Adam and Eve, kahit na yung mga apostles, nagkasala din. Kahit na itong mga judges, kahit na sino, si Abraham, may kasalanan din, na nagkasala siya, nagsinungaling siya. Sino ba yung mga, si Isaac, si Jacob, hindi rin siya perfect, may kasalanan din. Si Moses, no? Kahit na face-to-face niya nakakausap si Almighty Father, si Moses, hindi siya nakapasok sa land flowing with milk and honey dahil nga sa nagkaroon din siya ng kasalanan kay Almighty Father. So, sino ang hindi nagkaroon ng kasalanan? Si Jesus Christ. He's perfect.
Kaya nga itinaas ni Almighty Father, name ni Jesus Christ above all names. Wala nang mas aangat pa sa name ni Jesus Christ. Yung mga tao na tinatawag ninyo, yung mga religious leaders ninyo, yung mga santo na tinatawag ninyo, wala na. Lower, hindi pa makakaabot ng holiness and gloriousness of Jesus Christ. Kaya, ang tatawagin natin, ang i-worship natin, si Jesus Christ. Dahil sa Kanya lang ibinigay ni Almighty Father, wala nang power, authority, and dominion over all things. Lahat na kay Jesus Christ under the right hand of the Son, the right hand of the Holy God, si Jesus Christ. Wala nang iba pa, hindi yung religious leader ninyo. Yung mga prophet, nagkakasala sila, may mga shortcomings din sila, may mga pagkukulang sila. Yung mga high priest, nakikita natin dito sa Bible. Pero si Jesus Christ, never nagkasala. Kaya ang i-worship natin, itataas nating pangalan, si Jesus Christ. Wala nang iba pa. Magpasalamat tayo kay Almighty Father for giving Jesus Christ to us. At dahil kay Jesus Christ, makukuha na natin ang ating inheritance, yung ating birthright. Adopted sons and daughters na tayo ni Almighty Father because of Jesus Christ's sacrifice on the cross. And so we are forever grateful to the Almighty Father, thankful to Jesus Christ. For He loves us so much. We are the friends of Jesus Christ. Hindi tayo nag-iisa. Kasama natin si Almighty Father, kasama natin si Jesus Christ, kasama natin ang Holy Spirit. Thank you, and God loves us all so much.